Minasan konnichiwa. For today's video, ituturo ko kayo dito sa kabilang mundo. Puntahan natin yung pinakailalim nitong bundok na bato na ito. Kaya samahan nyo ko hanggang sa matapos yung video mga be, kasi super interesting siya. Let's go inside! Oya History Museum. Pasukin natin be. Let's go inside. Oya History Museum. Pagpasok niyo dito sa may pintuan, pwede na kayo bumili ng ticket. Ang entrance fee nga pala nila dito ay nasa about 800 yen. Tapos mas mura kapag bata. Siguro mga half yung mga bata. And then, dito bubungad sa inyo, nakadisplay dito yung mga gamit, yung mga lumang gamit na mga minero noon. Sobrang luma na talagang original siya, dinidisplay nila dyan. Pati yung mga lutuan, sa mga gamit nila, tapos yung mga gamit na panghiwa sa mga bato. Kakat na mga ayan, bato sa ilalim. At konting paalala lang po, dito ay allowed mag-video, mag-picture, pero bawal na bawal pong hawakan yung mga original na mga kagamitan. May mga nakalagay naman dyan na sawaranay de kudasai. May mga naka-post dyan. Nakapaskil. Meron namang English, kaya wag kayong mag-alala sa mga visitors, sa mga hindi marunong magbasa ng Japanese. Pwede naman kayong bumisita kasi may English version naman. Tapos pwede din kayo mag-held dito ng mga kasalan, ganon. Pwede kayo magpakasalid doon sa loob. Pero para sa akin, parang ayoko kasi parang creepy. Punta na tayo sa pinakababa, mga be. Dito sa pinaka-underground. Nasa ilalim tayo ngayon ng malaking bundok. Bato lahat. Let's go. Yan, lahat dito mga original. Nakatakot, be. Grabe ito, mga bato. Grabe, nasa ilalim ako ng bundok. Oh my God, ang takot ako dito. Ayan, oh. Ngayon, nasa ilalim tayo ng bundok na puro bato. Ayan. Ang dilim doon, banda. Ang dilim. Ang taas. Underground military plant. During the War of the Underground Space, it was used as Army underground for fighter. At the same time, many others underground plants and lot of woods tunnels connected to the outside. Ito pala yun. Ayan, Bio. Look at that. Underground. Ayan, underground. Pupuntahan natin yung pinakadulo.
kung i-challenge ka sa ganitong lugar, tapos ikaw lang mag-isa, bibigyan ka ng premyong pera, pupunta ka ba? Sobrang dilim, wala nang ilaw dito, tapos tubig dito. Ayan pa. Ayan pa doon. Ano yan? Ginamit nilang pangkat ng bato. Adding to the upper part of this wall surface was salt content stone at sa mga nakikita niyo mga dyan sa may wall na yan ay mga mysterious crystals. Nagkakaroon lang daw yan ng crystals kapag winter, tapos nawawala siya, misteryoso siyang nawawala kapag summer season. Matalikhaga, kaya talagang may nakatira dyan, nakakatakot. Sa parang second floor, lahat pa rin yan mga bato. Ayan, lahat. Tapos meron dito naka-display na vintage mga champagne. Ito yung sinasabi na ginagamitan nila ng circular saw. Ito, totoo yung mga to. Ayan, lahat yan. Hanggang dun sa dulo. Ayan. Ito. Ayan. Lahat yan sa mga walls. Ito. Tapos, in the age of excavation, the number of stones that can be processed per day was about 10 pieces per person. It is said they used a pick axe to struck a stone, and it took 4,000 times stuck for one stone. After mechanization, they able to process about 50 stones per day. Grabe, no? Grabe, ang bigat nito, Bio. Grabe. Batong-bato. Tapos ito na. Ito siya. Grabe. Sobrang lalim. Yan, no? Lagyan lang nila ng konting. Ito na yung pinaka. Kung titingnan mo siya, para lang siya mga papel, pero bato yan mga be. Takot, no? Ayun, tapos may butas sa taas. Ang galing nila kasi nilalagyan nila ng butas yung taas para may hangin na makakapasok dito sa pinakailalim. Ayan. May nilagay sila dito. Ayan, no? Nakalagay dito, inside this underground mine on the year 1919 to 1986. Migratory heating was done and structure is shown below. Baseball stadium. The area of this space are about 300,000
And about 10 million stones, it was cut out and shipped to all over Japan. Grabe, no? And about 10 million stones. Dito, merong Japanese. Tapos meron ding English. Nakasulat, inside the mine, it was dug to know the specific position inside on this ground surface. Look above the ceiling. Sa taas daw. Ayan, may ginawa silang ano. Ayan. May ginawa silang parang butas hanggang sa pinakalabas. Parang ano siya, lusutan ng hangin. Kasi ito yung pinakaloob eh. Ayan.